Blessed good morning to everyone. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po muli sa ating Monday morning devotion. Today is March 2, 2026. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin. Maraming salamat po aming Panginoon sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kalakasan na naramdaman namin pagkagising pa lang namin, Panginoon. Salamat sa kapayapaan na dinulot mo sa amin sa buong magdamag ng aming pagtulog. Sa mga oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong presensya, ang iyong banal na Espiritu na samahan po kami sa gagawin naming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. I-bless mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makakasama ko po sa umagang ito. Maraming salamat po. Ito po ang aking samod dalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Again po, magandang umaga po. Ang ating pong scripture reading sa umagang ito ay matatagpuan po sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 8. Or Colossians chapter 1, verses 1 to 8. At ganito po ang sinasabi: mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Panalangin ng pasasalamat. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipinananalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito ng ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumalaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala sa buong sanlibutan. Tulad ng nangyari sa inyo, mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epapras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng banal na Espiritu. Ito po ang mga salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Sa mga kapatid na ngayon pa lang po nagbubukas ng link natin, ang ating pong scripture reading is taken from the letters of Paul, Colossians chapter 1 verses 1 to 8. Ano po? Yan.
Muli po ang ating theme for this today is faith, hope, and love. Ano po? Our passage serves as an introduction o ito yung mga nagsiserve na bilang panimula sa mga sulat ni Pablo kung saan pinuri niya ang iglesia sa Colosas para sa kanilang pananampalataya, kanilang pag-ibig, at kanilang pag-asa na nakaugat ito sa tunay na ebanghelyo na sinulat sa lugar na kung saan nakapiit o nakabilanggo si Pablo. At pinatutunayan ni Pablo ng kanilang paglago sa espiritual ay sa pamamagitan ni Epaphras. At ito ay emphasizing that the gospel is a living. Ito ang tunay na ebanghelyo daw po ay buhay, fruit bearing. Ito ay namumunga, mga mensahe ng grace spreading worldwide. Ano po? Paul established his apostolic authority, ang kanyang bilang apostol, ang kanyang kapangyarihan ay nanggagaling sa kalooban ng ating Diyos. At tinatawag niya ang mga mananampalataya na banal, ano po? At tapat na kapatid kay Kristo. Yan po. He highlights the core, ang buod ng pagka-Christian o pagka-Kristiyano, ang experience of having grace and peace from God. Opo, kapag po tayo ay tinanggap na natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, mararamdaman po natin at ang grasya at ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po, nagpapasalamat si Pablo sa ating Diyos Ama dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus ng mga taga-Colosas at ang kanilang kapansin-pansin ang kanilang pag-ibig para sa mga banal. Ang iglesia po ay is characterized by 3 virtues. Ito po ang tatlong virtues. Una po ang faith in Christ Jesus, ang pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang pangalawa ay ang love for all the saints, ang pag-ibig para sa mga banal. At ang pangatlo ay hope stored up in heaven o pag-asang inilaan para sa atin na nasa langit, which is the motivation for their present faith and love. Kaya po tayo na motivate sa ating pananampalataya at pag-ibig sa kapwa dahil may inaasahan po tayong pag-asa na nasa langit. Ano po? The power of the gospel, sabi po dito, ang ebanghelyo ay hindi lamang po salita, ano po? It brings result, sabi niya. Ang ebanghelyo ay hindi lamang salita, kundi pa naman nagdadala ito ng resulta, ano po? Ito po ang kapangyarihan ng ebanghelyo, ano po? Ito po ay dapat kapag po narinig na natin ang ebanghelyo, makikita po tayo na tayo ay lumalago, tayo ay namumunga, at tayo ay dumadami, ano po, in numbers, increasing sa buong mundo,
specifically within the Colossians, since they truly heard. Itong mga Colossus na ito, lalong-lalo na sila, narinig nila talaga ang tunay na ebanghelyo. So, balikan po natin ang yung tatlong virtues ng ating iglesia na dapat taglayin ng ating iglesia. Unang-una po, yung pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin po, pagkakaroon ng total trust o buong-buo ang tiwala natin, reliance, and confidence in His power. Kailangan buo po yung ating tiwala na tayo ay magre-rely at meron tayong confidence sa pamamagitan o kapangyarihan ng ating Diyos, o pag-ibig at ang mga turo para sa kaligtasan. Total trust, pagtitiwala, relying on Him completely, specifically during hardship, lalong-lalo na po ang pagtitiwala natin kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok. Trust in the Lord, manalig po tayo sa Panginoon. Ang pananampalataya po ay dapat nakasentro kay Hesukristo. Bilang tagapagligtas natin to lead salvation, patungo sa ating kaligtasan. Kailangan po taglayin natin ang pananampalatayang nakasentro tayo kay Hesukristo. True faith recognizes that kayo po ay Kristiyano na anak ng Diyos na buhay. Ang tunay po na pananampalataya ay ang pinapaniwala natin o nire-recognize natin na ang Kristo na ating sinasamba ay anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Son by the living God. Faith and trust or pananampalataya at pagtitiwala. At ang pangalawa po, ang una po yung faith in Jesus Christ. Ang pangalawa po yung love for all the saints. Ephesians 1:15, the love for all the saints signifies the importance of community and fellowship. Napaka-importante daw po ang pag-ibig natin sa ating mga kapwa, kapatid natin sa mga banal na mananampalataya, kagaya nating mananampalataya bilang isang komunidad, at yung ang pag-fellowship with each other among believers, encouraging mutual support, nagsusuportahan po ang bawat isang mananampalataya, at ang unity, gratitudes and prayer. Unite natin, ang pananalangin natin, ang pasasalamat natin sa ating Panginoon. At ang pangatlo po ay hope stored up in heaven. Pag-asang inilaan para sa inyo sa langit. Ito'y tumutukoy sa tiyak na pag-asa, hindi lamang wishful thinking, hindi lang po ito wish natin, kundi pa naman ito ay nagmumula sa ebanghelyo. Kung saan ang gantimpala ng mga mananampalataya ay ligtas na nakatago at naghihintay sa langit. Ito ay pamana ng Diyos na hindi ito masisira, hindi ito nalalanta, at iniingatan ito ng Diyos. Dahil sa pag-asang nakalaan para sa inyo sa langit,
Narinig ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang pinangaral sa inyo ang salita ng katotohanan. Ano po? Ang mabuting balita. Opo, nalaman po natin ito na meron tayong pag-asa nang narinig natin ang mabuting balita. Ano po? This passage defines the healthy church as one that understands the grace of God. Hold on to heavenly hope. Manalig po tayo sa heavenly hope, yung pag-asa na nasa langit. Sa pag-ibig na na-experience natin na ito ay nagtatransform. Fruitful power of the gospel. Ano po? Kapag narinig po natin ang mabuting balita, ma-experience po natin yung transformative and fruitful power nito. Ano po? So, makita po natin sa passage natin na kahit saan pumunta si Pablo, he preached o pinangangaral niya ang mabuting balita, lalo't lalo na sa mga Gentile audience o yung mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. To hostile Jewish leaders and even to the Roman guards. At wherever people believe in the message, at kahit saan daw po marinig ang mensahe at ito ay pinapaniwalaan ang mga sinasabi, may pagbabago po tayong mararamdaman sa ating mga sarili. God's word is not just for information. It is for the transformation. Ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, ang essence po nito is to transform us. Ano po? Baguhin tayo. Ano po? Becoming a Christian means beginning a whole new relationship with God. Ang pagiging Kristiyano po, ang ibig sabihin ay ang beginning ng ating relasyon sa ating Diyos. Ano po? New believers have changed purpose, direction, attitudes, and behavior. So, kaya nga po sa ating passage, pinuri ni Pablo ang mga tao sa Colosas dahil sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-asa at pag-ibig. Ito po daw ang three main emphasis of Christianity. Ito is makikita po natin sa 1 Corinthians 13:13. So, ulitin ko po, ang three main emphasis of Christianity is faith, hope, and love. Ano po? It is not what you know, sabi nga po, that makes him a Christian but whom he knows. At knowing Christ daw po is knowing God. Ano po? So, yun po ang ating mensahe sa umagang ito. At sa pagtatapos po, because their love for one another, sa verse 8 po ito, sinasabi, dahil sa kanilang pag-ibig para sa isa't isa, Christian have an impact that goes far beyond. So ito, malaking epekto po ito bilang pagka-Kristiyano, at malayo po ang mararating nito, ano po, far beyond the neighborhood and communities. Christian love for others comes from the Holy Spirit. Tandaan po natin, ang pag-ibig na isang Kristiyano ay nanggagaling sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu. Po? Ang Biblia po speaks of it as an action and attitude, not just an emotion. Ang ating pong pag-ibig ay hindi lang po ito action at attitude.
At hindi lang ito damdamin. Ito ang produkto ng bilang bagong buhay. Kapag tayo po ay nasa kay Kristo, sinasabi nga po, tayo bagong nilalang, tayo ay may bagong buhay in Christ. Christians have no excuse for not loving others. Wala daw po tayong reason o excuse bakit hindi natin kayang mahalin ang iba. Because Christian love is not a feeling. Hindi daw po ito ang pag-ibig ng isang Kristiyano. Hindi po ito damdamin. Kundi ito ay isang desisyon to act in the best interest of others. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Yun po ang ating message tungkol sa pananampalataya, sa pag-ibig, at ang pag-asang nakalaan para sa atin. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin. Let us pray. Lord, as we end up this morning's devotion, again, we give you thanks and gratitude, Lord, recognizing your faithfulness to us. Maraming salamat po sa mensahe na narinig namin sa umagang ito ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas, Panginoon. Salamat po sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig sa kapwa, pananampalataya. At salamat, Panginoon, sa pag-asang ipinangako mo sa amin na inihanda mo na para sa amin sa langit. Kami po ay nagpapasalamat muli, Panginoon, sa umagang ito, sa mensaheng narinig namin. At salamat, Panginoon, sa kalakasang ipinagkakaloob mo sa amin. Pagalingin mo po, Panginoon, lahat ng may sakit at lahat ng nagbe-birthday, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng mahabang buhay at pagpalain niyo po sila, lahat po ng wedding anniversaries na nagse-celebrate, Lord. Dinadalangin po namin ang pag-ibig, manatili ang kanilang pagsasama sa mahabang panahon, Panginoon. Salamat po sa aming iglesia, ang Aldersgate United Methodist Church, na patuloy na nagiging blessings sa aming community at ang aming mga manggagawa, Panginoon. Dinadalangin namin sa kanilang mga ministeryo. Bigyan niyo po sila ng kalakasang physical at spiritual, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na aming tatahakin sa maghapong ito, Panginoon. Ano man po ang aming gagawin, ang aming pupuntahan, Panginoon. I-guide niyo po kami, i-protect niyo po kami. At ganun din po, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming kakulangan, sa aming pong kahinaan. Patawad po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samad dalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. God bless po.